Kumusta po kayo mga kaibigan? Ako po si Dan Rivero na bumabati sa inyo ngayong araw ng magandang araw. Ngayon po ay puntahan na natin ang ating segment na ang may pamagat na pag-usapan natin. Ito'y nagtatalakay ng mga mahalagang usapin sa ating buhay. Maaari po kayong maging kabahagi sa pamamagitan ng inyong comment sa ibaba ng ating video na ito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click ang subscribe button at i-click na din ang bell notification o kaya bell icon upang ma-notify ka sa mga video na ina-upload ko. Kung nagustuhan mo rin ang video na ito, huwag kalimutan ang mag-like at mag-share upang marami pa ang makapanood ng video natin. Kung may topic ka na may usapin ka na gusto mong pag-usapan, i-comment lang ito at bigyan natin ng daan upang mapag-usapan. Ngayon ay pag-usapan na natin mga kaibigan ang paano tayo makaiwas na magkaroon ng kagalit o kaaway sa buhay. Nako talaga, ang bira. Ito ang mahirap dahil maraming tao ang ayaw na magkaroon ng kaaway. Pero bakit nagkakaroon ng kaaway? Alamin natin mga kaibigan sa pamamagitan ng ating usapan na ito. Pag-usapan natin ang bagay na ito. Kaibigan, sa unang yugto ng ating pag-uusapan ay kailangan daw ay kailangan ay maingat tayo sa ating pagsasalita. Ang salitang binibitiwan natin mga kaibigan ay hindi na ito maibabalik pa. Kaya siguraduhin magsalita ng may respeto sa kapwa at pagpapakumbaba. Tunay na ang ating salita ay napakahalaga mga kaibigan. Marami ang nag-aaway dahil lang sa salita. Sa banal na kasulatan mga kaibigan sa Biblia, bilang tayo mga Kristiyano, maraming mga advice, mga payo na kailangan nating matutunan. Tulad dito sa Aklat ng Kawikaan, chapter 15 verse 1. Ang sabi dito mga kaibigan, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang mabagsik na salita ay nagpapasiklab ng galit. Nako, ito na. Kapag hindi natin ito mga kaibigan alam, marami tayong nabibitiwan ng mga salita na nakakagalit, nakakapagsiklab ng galit ng ating kapwa. Diba? Tulad ng isa-isang mag-asawa, kung ang ating pagsasalita sa ating asawa ay mayroong respeto at ito ay pinag-iingatan natin mga kaibigan at may pagpapakumbaba, ang mag-asawa ay hindi nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon. Ganon din mga kaibigan sa ating kapwa. Kapag tayo ay maingat magsalita, maingat tayong magbitiw ng mga salita sa ating kapwa, at kung magsalita man tayo ay may pagpapakumbaba, ito ay daan upang magkaroon tayo o upang hindi tayo magkaroon ng kaaway o kagalit sa ating kapitbahay, sa ating kabarangay, sa ating kapwa. Napakahalaga na tandaan natin mga kaibigan upang hindi tayo magkaroon ng problema sa ating neighbor at sa ating mga kapitbahay. Maingat tayo sa pagsasalita, ha? Huwag salita ng salita kung kahit na nakakagalit ay sige lang sige. Nako, huwag.
Pangalawang bahagi o kaya pangalawang parte ng usaping ito mga kaibigan, yung ang sabi dito ay piliin ang laban ng napapasukin. Ano ba itong laban? Bakit may laban? Hindi lahat ng argumento ay kailangang patulan. Minsan, mas mabuting manahimik ka na lamang at umiwas kaysa lumala pa ang sitwasyon. Nako, kapag mayroong mga argumento, mga hindi pagkakaunawaan, tingnan natin kung ito ay papunta sa hindi magandang kalalabasan, ay kailangan daw wag natin patulan. Halimbawa, sa mga magkakapitbahay, minsan hindi nagkakasundo dahil kung mayroong kapitbahay tayong mainggitin, nako. At lagi na lang iniisipan ka ng o kaya lagi na lang gumagawa ng mga bagay na hindi naman tama dahil inggit nga sa'yo. Ang sabi dito ay pag-aralan mong huwag patulan. Mabuting tumahimik ka na lamang at umiwas kaysa lumala pa ang sitwasyon. Ako, talaga. Kaya maraming mga kapitbahay, maraming mga kabarangay ang hindi nagkakaunawaan dahil nga sa gusto nila sila ang bida. Kaya kung wala tayong pagpapasensya, kung wala tayong pagpapakumbaba sa buhay, mga kaibigan, talagang mahirap gawin ang mga bagay na ito. Pero nasusulat naman sa Aklat ng Kawikaan 20 o chapter 20 verse 3, ang sabi, karangalan sa isang tao ang lumayo sa gulo, ngunit ang mangmang ay mahilig makipagtalo. Yan. Malinaw, maliwanag mga kaibigan. Sa mga taong umiiwas sa gulo, sila ay marangal. Ngunit sa mga taong mangmang, ay talagang mahilig yan sa gulo. Yan, kung gusto ninyong basahin ito mga kaibigang mga sinasabi ko na mga chapter ng Bible, talagang maliwanag dito na kailangan nating umiwas sa gulo. Huwag patulan ang mga taong naninira. Yung mga taong walang ginawa kundi sirain ang iyong buhay, huwag patulan yan. Dahil kilala mo naman ang buhay mo, di ba? Ang sarili mo, kilala mo naman. Wala ka namang ginagawang masama. O bakit papatulan mo sila? Dahil sila ay, sabi ng Bible, sila ay mga mangmang. Mahilig makipagtalo, mahilig sa gulo, mahilig magkaroon ng kaaway. Isa pa mga kaibigan na dapat nating tandaan ay ang pagiging mapagpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng maturity at pagmamahal sa kapwa. Hindi ito nangangahulugang kinalimutan mo na ang mali ng iba, kundi pinipili mong hindi magtanim ng galit. Di ba, napakaganda? Na kung tayo daw ay mapagpatawad na tao, ay ipinapakita na tayo ay matured. Yan ay nagpapakita ng maturity at pinapakita natin ang pagmamahal sa kapwa. Kung sasabihin naman natin na tayo ay mapagmahal pero hindi tayo nagpapatawad, hindi tunay ang ating pagmamahal. Diba? Pero hindi naman nangangahulugan ito mga kaibigan na kinalimutan mo na ang kanilang maling ginagawa. Kundi pinipili mo lang na hindi magtanim ng galit. Sabi nga sa aklat ng Efeso 4:31 hanggang 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, ang galit at paninirang puri. Sa halip mga kaibigan, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa.
Magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Kaya mabuti mga kaibigan, mas maganda yung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos dahil kung nagkaroon o naka-encounter tayo ng mga taong ganito, yung mga mahilig mang-away, alam natin ang ating mga gagawin. Pero kung hindi natin alam ang mga salita ng Diyos, pagka ganyan mga kaibigan, nakaka-encounter tayo ng mga taong mahilig ng gulo o maggulo, mahilig mang-away, lalong lumalala ang sitwasyon. Kaya aking irinirekomenda sa inyo mga kaibigan, bilang tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kailangan basahin natin ang banal na kasulatan, ang Biblia. Dahil maraming mga advice sa Biblia ang nagpapalago ng ating pagkatao. Nagiging matured ang isang tao kapag siya ay may karunungan buhat sa Diyos. Dagdagan pa natin mga kaibigan sa ating pinag-uusapan. Ang sabi dito ay lumayo sa tsismis at intriga. Nako, pambira. Ang tsismis ay madalas nagiging ugat ng alitan. Kung wala kang masasabing maganda, mas mabuting tumahimik ka na lamang. Ang sabing mga kaibigan sa Kawikaan 16:28, ang taong mahilig sa tsismis ay naghihiwalay ng matatalik na kaibigan. Kaya tingnan niyo yung mga tsismosa, yung mga tsismoso, ay wala silang mga tunay na kaibigan. Sila yung mga taong malungkot, laging galit, laging walang kaibigan. Kasi pinag-iiwasan na sila ng mga tao na tunay. Dahil ang sabi dito mga kaibigan ay lumayo tayo sa mga tsismis. Kung pupunta ang isang tao sa iyo at mag-tsismis, sisirain ang kapwa, layuan mo siya. Huwag mo siyang patulan. Huwag mong dugtungan. Huwag mong dugtungan ang kanyang kwento. Makakasira ang lahat ng ito. Huwag natin pakialaman ang buhay ng iba, lalo na kung sisiraan natin sila. Kaya layuan natin yan, tsismusa, yung mga tsismuso. At yung mga inggitera at nagbibigay ng intriga sa kapwa. Layuan natin sila. At kung maaari ay ipanalangin natin na magbago ang kanilang ugali. Dagdagan pa natin mga kaibigan, sabi dito ay tratuhin ang lahat ng may pagmamahal. Kapag marunong kang makisama at rumispeto sa iba, mas malamang na hindi ka magkakaroon ng kaaway at kagalit. Dahil sabi sa Roma 12:18 mga kaibigan, ang sabi dito, hanggat maaari, makisama kayo sa lahat ng may kapayapaan. Nais ng Panginoong Diyos na tayo ay nakikisama sa iba na may kapayapaan. Ang hangad ng isang tao ay magkaroon ng kapayapaan, masayang buhay. Ngunit kung pinapakinggan mo sila na gusto nilang magkaroon ng kaaway, abay walang papupuntahan ang buhay mo kundi hindi mapayapa at lagi kang galit. At napakahalagang pag-aaral mga kaibigan at pinag-uusapan natin na ito ay ipagdasal natin ang ating kapwa. Sa halip na gantihan natin sila ng masama sa ginawa nila sa atin, ipanalangin natin sila. Huwag naman ipanalangin na sila ay mamatay, kundi ipanalangin natin sila na Panginoong Diyos, ipabatid mo sa Kanya na siya ay nagkakamali.
Ituro mo sa kanya ang tamang landas upang ang kanyang mga ginagawa ay tama at maganda sa iyong harapan. At ang Diyos na ang bahala sa kanila. Sa aklat ng Mateo 5:44 mga kaibigan, ang sabi dito ay mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Nako, sa mga hindi Kristiyano mga kaibigan at hindi mapakumbabang tao, mahirap magmahal sa kaaway. Pwede pa na mahalin natin yung kapwa natin, pero itong utos ng ating Panginoon na mahalin ang ating kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin, mahirap itong gawin. Magagawa lang ito ng isang tao na tunay na anak ng Diyos. Pero pag hindi tayo tunay na anak ng Diyos, nagpapanggap lang tayo ng mga anak ng Diyos, hindi natin ito magagawa. Ang pagmamahal sa ating kaaway ay utos ng ating Panginoong Diyos. At sa pangpito mga kaibigan ay piliin ang tamang kaibigan. Ang masamang impluwensya ay maaring magdala ng gulo sa buhay natin. Kaya kung piliin natin ang mabubuting kasama, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Dahil sabi sa 1 Corinto 15:33, ang masasamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Kaya pipiliin natin yung ating kakaibiganin o kaibigan o magiging kaibigan. Itong mga payong ito mga kaibigan sa atin ay kung ating susundin ay napakaganda. Dadalhin tayo sa mapayapa at masayang buhay dito sa ating sanlibutan. Kung susundin natin ito, mas madali nating maiwasan ang pagkakaroon ng kaaway at mapanatili natin ang payapang buhay. Yan lang mga kaibigan ang ating kunting mensahe dito sa ating palatuntunan o kaya sa ating segment na pag-usapan natin dito sa ating palatuntunan. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga mensaheng ito na buhat sa ating Panginoong Diyos upang ang ating pamumuhay dito sa mundong ito ay maging masaya at mapayapa. Masaya dahil wala tayong kaaway, mapayapa ang buhay dahil wala tayong kagalit. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating pamilya, mahalin natin ang ating kapwa at ang ating mga kapamilya. Maraming salamat at sa susunod, pag-usapan natin ang marami pang mga bagay tungkol sa ating buhay. Basta ang goal ng ating buhay ay maging masaya, mapayapa at naglilingkod sa ating Panginoon ang buhay dito sa mundo. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Dan Rivero. Nag-iimbita sa inyo sa susunod. Samahan niyo akong muli. God bless everyone.